Guys, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito na po ang inyong likod sa Quirino Avenue, sakop ng Manila City. So, may papasukin tayo isang agency. Ito ay may kaugnay sa problema ng isang OFW na sa labas ng na karating lang dito sa Pilipinas. So ngayon nandito na ating imimit ngayon. Ito ay binugbog na kanyang employer at kinuha pa lahat ng gamit, hindi binigay sa kanya. So ngayon nakarating ang problema actually sa embahada ng Pilipinas. Kaya lang ilang linggo lamang siya doon, mga isang linggo lang, pero ipinalik siya doon sa kanyang ipinasa siya sa shelter para doon siya manatili para maihanda ang kanyang pag-uwi ng Pilipinas. Ang problema mga kaibigan, mga kaagapay, nakauwi ng Pilipinas, travel documents lang, yung kanyang passport, pati yung kanyang lahat ng gamit kinuha ng kanyang employer, pati yung cellphone hindi binigay sa kanyang employer sa kanya, kaya nakauwi siya ng Pilipinas. So ang nangyari, wala. So muna sa labasan ng bansa, ang ginawa ng kanyang agency nung tinatawagan, ang sabi walang agarang aksyon na nagawa, kaya habang siya ay nasa employer, yung ginawa niya, pumunta na lamang sa embahada ng Pilipinas at doon inassist siya para makauwi. Dala sa pulis, dala sa pulis, doon siya investigan at kung siya madala sana yung kanyang mga kagamitan. Pero ang advice sa kanya ng dalawang sa mga staff ng embahada ng Pilipinas doon ay huwag niya nang kunin yung mga kanyang mga gamit at para makauwi niya siya agad ng Pilipinas. Ang problema ngayon, kanyang cellphone wala, no? Lahat ng mga damit wala. So ngayon, ang gagawin namin, nandito siya, in-refer siya ng isa pa sa mga kinana sa atin, no? In-refer siya, kaya i-assist ko siya ngayon upang pasukin yung kanyang agency, yung tinatawag na KJB, Recruitment Agency, dito naman sa may Quirino Highway. So hahanapin ko siya kasi nandito pa daw siya sa may Jollibee. So gagawin natin, tatawid tayo guys. Yan po, nandito tayo sa may LRT ngayon, yun, yan, LRT. Yan. So may nakago, tawid tayo. Tayo, then ikot tayo sa kabila. Nandoon yung OFW. Kausapin ko muna guys bago pasukin namin ng agency, no? Tayo sa dulo, okay? Hello, what's up? Tayo, ha? Tawiran natin yung agency. Pusukin na natin. Ayan. Okay, standby mo na. Dito na kayo nakatawid na. Nandito na ako guys. Nakatawid na ako. Hanapin ko na lang yung OFW dito na makipag-meet sa akin at para makausap ko kung saan yung OFW dito. Dito na siya may malapit sa agency, sa Jollibee, no? Pero ang lupit, ha,
Parang nahulaan ako na ako ang darating. Ito yata. Ito na ba? Kaya na ma'am? Ayan. Tabihan ko na lang at kausapin ko. Kasi guys, Sir, gusto lang po tanggalin mas to. ito na yung hinahanap ko guys. No? Si Ma'am Maritis. Kasama mo ma'am. Nag-a-apply din po. Apply? Apply o ALT? Okay. Ito na si Ma'am Maritis. From anong ano ka ma'am? Marieta po. Ah, Ma'am Marieta. Ito si Ma'am Marieta galing na Uy. Kuwait. Ako. Anong province mo ma'am? Samar, Waray. Guys, Waray, matapang to Waray. So ito ba yung sabi mo na pupugan kayo ng employer mo? Sipahan kayo. Nagsipahan kami ng aking babae. Bakit naman? Nagsipahan siya sa akin. Nagsilos. Bakit mo pinagsilusan? Sa pagpapaluto ni Baba sa akin ng pagkain na lang. Araw-araw yan, mulang dumating ka doon. Sa tagal ng panahon, magtatapos na yung kontrata mo, saka pa siya nagsilos. Saka pa po siya nagsipahan. So, anong ginawa sa inyo yung pinakalas? Yun na po, yung po yung pinakalas na nagsipahan kami dalawa sa malapit sa garahe. Malapit na yung palabas ng gate. Lumalaban guys. Naninipa ng employer. Naninipa ng... Grabe, bakit? Sino bang unang anak siya? Ikaw? So, ano Ano? daw? Anong ginawa sa iyo? Kasi una po, inano niya ako sa kusina habang nagluto ako. Ang inano niya sa akin na huwag ko na daw lutuan si Baba. Sabi ko, no problem mo daw. I asked ko Baba, your food, you ask Madam. I did not cook again. No, hindi naman po si Baba kasi naniniwala na lagi nang galit sa akin si Madam. Ay, sinusumbong mo doon sa kanya. Tapos? Ayun na po. Hindi na siya nakapag-tigil. Lalo ginawa? galit. Anong ginawa una sa iyo? Yung pinagbabagsak na yung mga kaldero sa kusina hanggang sa nagkasigawan kami. Kasi yun, nagkaanahan na kami sa labas ng bahay. Kasakitan na. Oh. Anong pananakit ginawa sa iyo? Suntok, sampal, Saan ka sinuntok? sa likod. Pero hindi siya sa akin nakakatawag kasi umiilag. Umiilag. Guys, itong OFW, magaling to umiilag. Hindi ka tinatamaan. Hindi po. Kasi Kaya tinamaan. pag sumasampal po siya sa akin, yung kamay ko, ginagano ko para hindi ko naman. Kasi kung magpapatama ko sa kanya, baka yung mukha ko pumasa. Ganun po ang ginawa ko. Kaya sinasangga ko lahat ng kanan. So after noon, hindi na, paano ka naka-escapo? Oh, Paano ka naka-escapo sa kanila? yun lang po sa labas ng bahay. Wala ka nang dalang gamit? Opo. Wala na. Kaya dumiretso ka na. Saan ka dumiretso nung... Sa embassy. Sa embassy? Ako po embassy sa Kuwait. Yan mga OFWs dapat pag may problema dumiretso na kayo sa Philippine Embassy. Nung una bang pang ano sa'yo, wala kang ano doon? Halimbawa, hindi ka naman kumukontak sa agencies nung unang nakita mo pa lang na may Tumawag ako sa agency ko, walang sumasagot. walang sumasagot. Ano para ng agency? PGB. PJV. Sa Kuwait, Ali Hamad. Hindi sumasagot. So, nagre-ring lang po yung cellphone number na binigay ng agency sa akin. Nagre-ring tapos hindi Tas, sumasagot. Walang sumasagot po. Kaninong number daw yun? Kay Ma'am Abby. Si Abby. Taga-agency ba yung Abby? Opo. Yung po ang binigay nilang secretary namin sa Kuwait sa agency. Ay, yun doon, Abby. Ang dito sa Pilipinas, Si Ma'am Tintin. Ang Ma'am Tintin. nag-ano sa akin dito. So, kailan ka dumating? Noong July 11. July 11. Dumiretso ko na galing sa airport. Dumiretso na po ako sa Amar. Samar, umuwi ka na Samar? Pagkababa ko ng ng NAIA, nagpahatid na ako sa terminal ng bus, tapos umuwi na rin sa Amar. Ah, okay. Tapos, sino nakapag-refer sa'yo sa akin? Nakita ko po kasi dun sa attorney law, nakita ko po yung sa group na isang OFW nag-message sa akin. Tapos sabi niya, kayo daw yung nung
kapatid ko. Ah, Sabi okay. ko, nakikita ko na siya sa YouTube. So, kita mo na siya na ano ko sa YouTube na. So, kasi nasa Kuwait pa po ako, napapanood ko po kayo. Ah, okay. Kaya sabi ko, okay, nakikinig ako sa kanila. Nabuti naman. So, salamat. Nakontak mo ako. So, Kaya sabi nila, sige, diyan ka lumapit sa kanila. okay. Last, ano mong panahon nakita sa YouTube, lahat mga last year pa, or matagal na, or bago lang. Yun na po yung huli ng May. Okay, so ngayon, nandito na tayo. Anong gusto mong mangyari? Tapos bang 2 taon mo? Hindi? Ano po, dapat 30. 30? So, hindi mo natapos? Anong pizza ka Kasi nakauwi ng 17. Pilipinas? 17 ng May, umalis ako sa amin. 17. Tapos, nung pumunta ka sa agency, ay sabi, tinuro ka pa sa DMW? Okay. Sa UWA? Kasi sabi ko, kung wala po pala mangyayari dito, punta na lang po muna ako sa BMW, kaya nagpatungo ako. Sige. So ngayon, ganito, at least, salamat ka, hindi ka na nakarating muna doon kay Rapid Talk kasi pag pumunta ka, malayo, mahirap hanapin yun. Diba? Mahaba po Mahabang pila, sa Sige. Galuyong. taluyong pa. Ayan. So ngayon, pupunta natin ng agency, sabihin mo kung kailangan mo at nararapat para sa'yo. No? Kasi actually, yung agency, Kasi pumunta na nga po ako dyan, sabi lang nila sa akin, wala na dun sila. wala na magagawa. Sino ang kausap mo? Yung sa welfare, Anong pangalan na sa welfare? yung cherry. Ma'am Cherry. Ngayon, kapunta natin si Ma'am Cherry. So ngayon, pakinggan ko yung side nila, pakinggan ko rin sa side mo. Pero kung ano narapat para sa'yo, dapat maibigay nila kasi karapatan mo yun at saka obligasyon nila. No? Kasi yung gamit ko, nandun pa. Doon pa. Tapos yung kalahating buwang sahod mo. Pumunta, hindi man lang nag-offer na kung magkano ang ano sa'yo. Sige guys, ito na, pupunta na namin at pagkatapos nito, mukhang ano naman, sana huwag na silang taas ng busis at kung ano pa sasabihin na magsumbong kung saan saan kasi bakit pag ginawa yan sa atin ngayon so delikado so ngayon hindi po pwedeng ganoon obligasyon ng agency na tulungan yung mga OFWs pag uwi ng Pilipinas kung anong manarapat para sa OFWs dapat maibigay sa inyo so ngayon pagkatukin natin kung sa atin natin na maayos at kung pinayagan ako ikaw muna kasi kadalasan kayo muna ang kinakausap din kami. So dapat magiging maayos sila mga kausap natin, no? Okay? So guys, standby muna at pupunta namin ng agency, no? Hey guys, ito na kami sa building na to. Sa PGB. Itong PGB. Itong PGB Recruitment Agency. Ayan. So, yan. Ngayon, stop po na. Sino messenger ko? Messenger namin sino? Dito na kami sa loob. Ha? Wala na yan, hindi ko yung ginamit. Oo, kasi nga, nag-ano kami ng welfare. Dapat sa welfare ka. PJ. Ayan, si Ma'am Alvarez Nits, no? Ayan. Wala pa mag-anak ko to eh. So maayos dito sa PJD. Lahat ng may mga konting problema, ina-assist. Yan. Kasi yan po ang agency. Yung matitinong agency, hindi ano yan, mag-assist, di ba? Ito, guys, si Ma'am Nits. Akyat, hintayin namin yung yung welfare para makausap namin. Ug maayo. Ang Bisaya, good na. Sa Bisaya na siya. Bisaya ko ni kanin. Waray. Yan. So, standby muna. Oh guys, kararating ko lang ng bahay. Galing sa agency kanina, sa PGB. Basang-basa kami ng ulan habang nasa biyahe. Kaya, bigla na naman ako kanina, na lowbat. Kaya hindi ko na ipagpatuloy ang pagkuha ng video doon sa loob ng agency. So, ang ginawa ng Sabo ni Miss Alvarez, tumawag sa taas upang kausapin yung welfare officer na si Miss Cherry Season. Ang sabi ay ang OFW na lang aakyat sa taas at yun na lang ang kanilang kausapin. So wala tayong magawa. Ang importante, hinarap naman yung OFW kasi nung mga nakaraan kung saan siya pinapasa ni Miss Cherry.
So, kawawa naman yung OFW. Kaya ang ginawa natin, hinintay natin hanggang sa kanyang pagbaba. Gusto ko naman sanang kausapin. Ayaw namang humarap sa atin. Hindi ko alam kung takot or ayaw lang talagang humarap. Ang purpose ko lang naman sana, ipapaliwanag yung side ng OFW at saka yung totoo lamang po, no? Kasi hindi naman kayo tulad ng iba na pag may problema, isang panig lang ating pinapakinggan. So lahat po yan. So si Miss Cherry Season, Ma'am Cherry Season, hindi ka humarap sa akin o nakita mo ako ngayon dito sa aking channel. Next time, pag kumatok ako sa yung pintuan, marami kasi may mga problema doon. Nung mga nakaraan, yung isang OFW na itinapon na lang doon sa bundok. Kung ano-anong ginawa doon. Pinagagawa ng kanyang employer. Hirap na hirap sa pagkain. Pero actually, nasolve man yata nyo yung problema na yun. Kaya itong pangarawa na nakarating sa akin, so yun, yung sinasakta na OFW na si Ma'am Marieta, medyo mabigat sana yun na problema. Kaso kaya lang, ang inyong agency naman, hindi naman talaga yung agency yung may kasalanan, yung employer. Kaya lang, gusto ko yung makausap, ayaw yung humarap sa akin, at ang OFW naman ay sundo naman sa inyo kung ano inyo na pag-usapan. So sana matapos na yan, kasi kawawa naman yung OFW. At least kahit paano sa in-offer nyo sa kanya, may magagamit siya kaysa wala. So yan po. At next time pag pumunta ako diyan, sana pag may problema, dahil kayo naman ang binigyan ng authority na kumausap sa mga OFWs, huwag kayong mag-alala. Sana makausap nyo rin ako, no? Yun, ay para may magamit siya, kasi paano nung unang pagpunta niya, kahit siya daw, saan daw siya magpunta, bahala na daw yung OFW kahit saan magpunta, no? DMW or OWA, kaya sinamahan ko, kawawa man naman. Na-refer lang siya ng isang OFW na natulungan ko rin. Matagal na, magti 10 years na mahigit. Nakita lang yung channel sa labas ng bansa, nakita niya rin pala. Kaya nakapag-decide na siya na kumontak sa akin at para masamahan ko sa agency. Galing na siya sa Samar. Nakauwi na, so walang-wala. Kaya kahit papano, may maitulong sa kanya yung agency, panggamit sa paglakad-lakad niya, mag-apply uli. Kaya mga guys, ang agency, alam nyo, sa mga taga-agencies dyan, kung kami ay pumunta, pag kumatok sa mga pintuan, dapat maging handa kayo at wala kayong dapat katakutan, kasi kami ay nakikiusap naman, no? Patas naman po ang ginagawa ng laban. Hindi po kami katulad ng iba na isa ang lamang ang pinapanigan. Kaya huwag kayong matakot, kasi ang purpose namin solve ang problema ng OFWs. Mapangalagaan din ang pangalan ng inyong agency na hindi kayo magkaroon ng record sa DMW. At iwas kaso-kaso, kasi sa iba pag pawakan mo sa abogado, kaso-kaso lang ang mangyari, at ang problema pa, nagkaroon pa kayo ng record, masamang record doon sa DMW. Kaya kay Ma'am Cherry Season, ma'am, okay yung ginawa mo, pero kaya lang hindi mo ako kinausap, medyo nagdadalawang isipan pa rin ako. Hindi mo ako kinausap. Ang dapat ipapaliwanag ko yung both sa inyo, both side, yung karapatan nyo at karapatan ng OFW. Kaya hindi dapat kayo matatakot, dapat tumarap kayo kung sinong pupunta sa inyo, at para may paliwanag namin sa inyo yung nararapat, hindi lamang sa OFWs, maging sa inyo. So mga guys, maraming salamat. Tuloy kami na tumutulong. Kaya sa mga nakapanood sa aking YouTube channel, huwag kayong mag-atubili. Maaari kayong tumawag sa aming mga numero. Meron naman dyan sa aking YouTube channel. At kami nandyan anytime para sa inyo. Maraming salamat and God bless you.